Malugod ko po kayong binabati sa ating flag raising ceremony ngayong umaga. Narito po ang mamumuna sa iba't ibang bahagi ng ating programa. Pagtataas ng watawat ng Pilipinas, kagawaran ng pagtatasa, panalangin, binibining anak kami Rudy Alfonso, panutumpahan ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, Ginoong Arnel T. Dionisio, awit ng Maynila, mga piling kawani ng kagawaran, panutumpahan ng lingkod bayan, binibining Alexandra Jumaina D. Del Mundo, panata sa Bagong Pilipinas ni Ginoong Mark Jason M. Atienza, himno ng Bagong Pilipinas, mga piling kawani ng kagawaran, maikling mensahe ng nanunuparang pinuno, Officer in Charge, Attorney Maria Cristina S. Fernandez, at ang lingguhang mensahe ng punong lungsod, Honoral Kagalang-Galang Francisco Isko Moreno M. Dumagoso. Sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ilagay po namin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Diyos Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa biyaya ng panibagong buhay at tao. Nawa ay patuloy mo kaming pagkalooban ng iyong pagmamahal, awa at pangunawa, pusong mapag-arawa, mapagpatawad at puno ng pasensya, upang patuloy namin magampanan ang aming tungkulin ng buong pagmamahal bilang lingkod bayan. Pinipiliin po namin ang
magbahagi sa mga kaluwayan sa pamamahalaan. Bibigilan at sisiwalan ko ito sa pamamagitan ng tama at mapong pamamaraan. Isasabuhay ko sa likod bayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa hikain ng magtatag, maginhawa at banatan ng buhay. Sa mga tapuhin at nangaling ito, kasi nawa ako ng may kapal. Itaas natin muli ang ating kaalaman para sa pangalaman sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko, isa sa tuwa ang bagong Pilipinas. O isang mundo, ang lahing nakita, magiging ang may naman. Palaking dahil sa puso, isip at lima ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaaral ko ang aking panino at kasalayan sa pagpapaulan ng aming bayan. Taglayan galing na naaayon sa mga pagdahiling pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng paggalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilaw ako sa mga umikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng Pilipinas. Isusulong at pamamalagaan ko ang pangamalan, kalagyan at interes ng aking bayan ng mga bilang Pilipino na may pagpamahal, katagalan at malasakit, hindi mga sarili, kundi para sa nasamahan at tataharin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa pagkakataon po ito, at upang magbigay ng kanyang maikling mensahe, malugod po natin
inaanyayahan ng ating Officer in Charge ng Department of Assessment, si Atty. Maria Cristina S. Fernandez. Isang masigabong palakpakan po para sa ating Officer in Charge. Magandang umaga po sa inyong lahat. 2026 has been the year of rework and transformation for the Department of Assessment. Every effort put in by each member of our team brought us one step closer to realizing Mayor Isko Moreno Dumagoso's vision of making Manila great again. Ang pangunahing layunin ng aming departamento ilang taon ay ayusin at linisin ang records ng aming opisina. Sinikap naming matiyak na tama ang real property taxes at certification fees na binabayaran ng ating mga taxpayer at gawing maayos at episyente ang bawat transaksyon sa aming tanggapan. Batay sa ulat ng ating City Treasurer, Atty. Paul Vega, as of July 2026, nakapagkolekta na ang lungsod ng Maynila ng 6.75 billion in real property taxes na katumbas ng kabuuang koleksyon ng 2025. Ipinakita nito na unti-unti natin naibalik ang tiwala ng ating mga taxpayer sa pamamagitan ng maayos at masinop na pamamahala, tamang assessment at koleksyon at pagtiyak na ang bawat pisong kanilang binabayad ay pumapasok sa kaban ng lungsod. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang tulong at suporta ng marami. On behalf of the hardworking, driven, and dedicated men and women and members of the LGBTQIA+ community of the Department of Assessment, lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, Secretary to the Mayor Lenden Sarcal, City Administrator Attorney Warnie Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, the honorable members of the City Council, our fellow department heads, and all employees of the City Government of Manila sa inyong tiwala, suporta at mahabang pasensya sa unang taon ng aming panunungkulan. Ang pangunahing prioridad sa aming pagbabagong sinimulan ng aming departamento ang kaginhawahan ng mga taxpayer. Ipinatupad namin ang queuing system, muling pinagana ang aming social media platforms, naglaan ng dedicated lane para senior citizens at persons with disabilities. At sa tulong ng City Treasurer's Office, nagbukas ng payment window sa aming tanggapan upang doon na rin sila makapagbayad. Kasabay nito, hinarap namin ang isa sa pinakamalaki naming hamon, ang pagsusuri at pag-validate ng humigit kumulang 400,000 tax records. Sa kabila ng limitadong manpower na 118 regular employees at 17 job order personnel, isinagawa namin ang comprehensive records cleansing program. Habang tuloy-tuloy, pinoproseso namin ang daily transactions na umabot sa 5,289 transactions bawat buwan, bukod pa sa 1,408 record certification requests. Palakpakan po natin ang masisipag na staff ko po sa Department of Assessment. Salamat. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong pagsunod sa ating 3 o'clock habit kung saan araw-araw mula alas 3 ng hapon hanggang sa pagtapos ng office hours, sabay-sabay na tumututok ang buong tanggapan sa records cleansing. Maraming salamat din kay Engineer Grace Sapinoso for spearheading this important task and for consistently reminding us of our daily commitment. I would also like to give special recognition to our 6 employees of the month from January to June. Engineer Generoso M. Garcia, Ms. Kathleen Ebensi de Jesus, Engineer Kevin Carl V. Alejo, Ms. Ruth M. Vargas, Ms. Connie S. Santos, and Engineer Manuel D. Perez III. Maraming salamat sa inyong exemplary performance, dedication, and commitment to public service. Ang inyong sipag at integridad ay nagsilbing
inspirasyon sa buong Department of Assessment. Special thanks also to Engineer Ronnie Fernandez and his team for their significant contribution in ensuring the city's full compliance with the requirements of the Real Property Valuation and Assessment Reform Act, or RPVARA. With our foundation now in place, our next priority is modernization through GIS-enabled inspections, an integrated assessment tax map, an enhanced database with a secure taxpayer portal, and strengthened data auditing and analytics. These initiatives will help us build a faster, more efficient, transparent, and future-proof Department of Assessment. Our accomplishments and visions of a technology-driven Department of Assessment were made possible by a leader whose clear direction and genuine commitment to the people of Manila have inspired and guided us to the right direction. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to introduce a true and compassionate leader, our City Mayor na walang kasing-sipag, Honorable Francisco Isko Moreno. Thank you very much sa pagpapakan natin ng Department of Assessment, buong team, sa pamumuno ni Atty. Chris Fernandez, bago kong patuloy. Just ano yung bagong Pilipino. Makasama ng kaya ako na-miss kanina. Parang tumuturotot yung parang. But anyway, good morning. Good morning. Muli po, isang maulang Lunes. Dito tayo ngayon para maiwasan magkasakit. I-clear mo lamang po, pero bago tayo pag-umpisa, nais ko lang paalalahanan ng lahat. Pati ang inyong mga staff, samahan na trabaho, iba natin kamag-anak, kakilala at kapitbahay. The city is now requesting, even if possible, to each and every one of you to wear mask. Because hindi naman kayo required, but I would prefer and suggest that you wear mask, especially if you're medyo pa-senior na, no? Dahil kumakalat po kayo na sakit na influenza, ubo, pneumonia, at lalo pa sa ganitong klaseng weather. So, pinagpapaalala ko sa lahat na hanggat maaari, kung kaya nyo rin lang naman, proteksyonan nyo na ang inyong sarili, sapagkat napakalaga po ng inyong tungkulin sa kanya-kanya nyong lamesa, sa kanya-kanya nyong opisina. Tulad ng napaulat kanina ni Atty. Chris. Before I assume this new mandate, there is about 23% efficiency rate done on January to June, apples to apples, different year, different administration. In the same January to June, we perform at 44% dahil yan sa mga taga-assessments office. So, ibig sabihin, napakalaking bagay sa paglilingkod sa taong bayan ay resources ng gobyerno. Ngunit ang resources ng gobyerno, dalawang bagay pwede madisgrasya. Mali yung datos o sadyang minamali yung datos. Kapag naitama natin, wala tayong kailangan gawing effort. Basta tama ang ipinasok na data, tama din yung ibibigay na data sa mamamayan. At maiwasan na mabiktima
ang mga mamamayan nagbabayad ng buwis sa mga unnecessary activities. And I'm happy that unti-unti ibinabangon ng mga taga-assessments office ang kanilang dangal sapagkat dalawang buyan talaga yung Real Property Tax Division sa baba at saka assessment office nung araw putok na putok yan para yung zoning sa office ng building official o city engineer. Hindi naman o lahat. Marami ho dyan matitino. Kaya alam mo, sa isang kain ng kamatis, no? Kailangan ang pamahalaan alisin kagad yung bulok na kamatis na iilan. Dahil pag hindi natin ginawa yun, yung takas ng katas ng bulok na kamatis, maahawa ang lahat. Marami sa kanila ay talagang dedikasyon na maglingkod sa taong bayan. Bisan nape-pressure sila ng mga ilang makapangyarihang individual. Maaaring mga bosyo, malapit sa kusina, may kakilala, and so on and so on. But I'm proud since July last year, unti-unti. At itong unti-unti na ito, ay nagbibigay naman ng malaking development sa efficiency, correctness, and fairness of our city assessments office. That's why I'm really proud of them. Palakpakan natin sila. Malaki po ang challenge natin. And the good news, Attorney Chris and I, and Ramon, some member of the Manila City Government employees, kasama ko sa Estados Unidos, na tumanggap ng pagkilala para sa lungsod ng Maynila. At marami kaming inatinan ng mga pag-aaral. At ang maganda dito, sa gagawin natin sa susunod, wala na tayong gagastusin pa. Sapagkat yung dati na natin binili, na siyang binigyan ng pagkilala, ay magagamit pa natin fully on all other data management ng ating syudad. And upon return, kami nila Attorney Chris, nag-usap-usap kami. Sabi ko, ako, panahon na ng pagbabago. Ito, pag ito na pagkatumpayan natin, sa totoo lang, pag napagkatumpayan natin ito, kahit sino maging mayor, will have a better, clearer picture of what we can earn without being a burden to the taxpayers and what we can spend that money to be converted into public service or services. Mas marami tayong matutulungan. Mayaman ng Maynila, inabuso lang talaga ng mga ilang leader ng departamento. So that's why we are going to a journey of literally cleansing, data banking, utilizing existing resources without incurring expenses, and modern technology, which is meron na rin tayo 3D mapping of Manila, yung mga drone na binili natin, and AI technology for immediate prompt, utilization of proper prompt para mabigyan ng description ang bawat kadastre o parsela ng lupa. Ito man ay horizontal or vertical. Alam mo tayo
this opportunity this morning to ask each and every one of you to really cooperate with this project. Because after you, we're going to the business. Para lahat kayo, yung taxpayer, hindi na nagpapanik-panako kung saan-saan. Hindi na nalilito sa maling PIN. At yung PIN, minsan sinasadyang mali. Or yung PIN, gahasang-gahasa na. Dahil double entry, triple entry, and quadruple entry. One of the days. I think it's high time for us to stop that. Panahon na talaga. Hinto na natin. Alam ko sa puso ninyo, sa isipan ninyo, gusto niyo lamang pumasok ng alas 8 ng umaga, umuwi ng alas 4, excel from your field of undertaking, irapos ang pamilya ninyo, mauuwing ligtas, and hopefully, pag nakita kayo ng gilas, mapromote kayo based on merit, hindi yung dahil tagadala ng bag-imam, driver ni sir, o kasama kumakain sa kusina ng mga individual na may kapangyarihan na kayayaman. Some of you were promoted, I never saw. Some of you were appointed, wala ko nakita. I base it, marami rito, nakikinig. Because almost every week, non-stop. Ayoko may bakante. Kasi ninyo, ayoko may bakante. Kasi pag mayroong bakante sa plantilla, hanggat maaari ayoko yun. Dahil pag may bakante, tuwan-tuwa ang mga mayor nun. Tuwan-tuwa. Alam niyo bakit? Pagdating ng last quarter, may savings. At alam niyo na, ako nilagay lang ang departamento yung item na yan dahil kailangan yung tao dyan. So that's my point. There is already budget. But then again, I always believe that the sun will shine again. After the rain, there is a rainbow. I'm really proud of you guys, with all honesty. You cannot argue with results. No matter what. Kahit ano ka, chismis, intriga, itinintay ng mawari ko yan. Kasi at the end of the day, what matter most is the result. Results matter. You cannot lie with numbers. You cannot lie with performance. Yun ang lagi ko kikilingan. Kaya galingan ninyo dahil alam ko magiging busy kayo in the next 6 months. Kasi binigyan ko ng target si Chris. Pero huwag kayo mag-alala, may padadala ko sa inyong mga bata. Mga bata ito, kasama din natin naglilingkod upang makatuloy kayo. Then after you guys, we'll go to business, we'll go to other agencies and so on and so on. So it's all about gathering data, creating big data, analyzing this data so that leaders can appropriate effectively, efficiently, with that kind of limited resources to convert it into public service or services for our people. Marami pa akong pangarap sa Maynila para sa mga taga-Maynila. Pero yun, lahat yun nasa drawing board. Pag walang choppy yun, nasa drawing board lang yun. Pero dahil sa inyong lahat, dahil kayo nagiging masikot na, at nagiging po tayo, hindi naman tayo nagsisinungaling na yung effort ninyo, nakikita ko, o siya naman sinasabi ko sa tao. Kasi pag mali naman, sinasabi ko naman. Pero pag may buting ginagawa, ipinagpupugay natin. Kaya po,
sa ating mga kapwa nagawa sa lungsod ng Maynila, ay mag-iingat kayo ngayong linggo. Ito ang linggong maulan. At salamat sa Diyos. Mag-iisang buwan na nag-uulan. Mag-iisang buwan na walang baha sa City Hall. Sayang, no? Sa atin napunta yung bilyon-bilyon. Malamang. Walang baha sa Kalaw. Walang baha sa UN. Walang baha sa Espanya. And so on and so on. But at least, kayo mismo, ay tistigong buhay. Dito man lamang sa bakuran natin, sa workplace natin. Kapag ginawang tama, hindi pinatsyog, hindi nasamray, hindi nataga, at talagang pinagtuunan ng malasakit yung pagawaing bayan at tulad ng blood control. Kaya, we will enjoy it. Ayaw ko paunahan ng panahon para mag-abusan tayo ng malakas at tubig. Pero umulan na ng malakas ilang beses na for the past 1 month. And I'm happy that dito man lamang sa atin, sa sarili natin, pakulang. May kapanatagan na mga empleyado at mga taxpayer. Sana mag-umha sa city. But for now, I'm happy. So mag-iingat kayo. Kung kailangan nyo yung gamot natin, pamilya, sa baha. Doxycycline. We made it available already in anticipation na mga empleyado natin na makasulong sa baha or somewhere else. Kumuha kayo sa clinic, nasa baba, magtabi na kayo para bago kayo sa mulong. Kung pauwi na kayo sa bayan ninyo, sa syudad, o sa atin dito sa Luzon na may baha, tirahin nyo ng tirahin. Ano yun? Di ba gaskin sa iyo? Hindi, tuloy sa iyo. Mag-iingat kayo sapagkat maraming umaasa sa ating mga pamilya, mga batang Maynila. But for now, again and again, hindi ako magsasawa papurihan ang tunay na pagpapago ng Assessor's Office. I'm really proud to be here. Keep it up. Keep it coming. Kailangan kayo na. So sa ating mga pulis, sa inyo lahat dito, mag-iingat kayo mga pusiyan natin at isang ligtas na linggo para sa lahat at pagpalain